Rajon Rondo may sinabi kay Rob Pelinka, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, mamimigay ako ng tropang basketball jersey sa maswerteng subscriber ko at followers ko sa aking FB page Tropang Basketball. Tapusin ang video na ito at sundan ang mechanics. Let's go! Napatunayan nga po mga tropa ng Minnesota Timberwolves na epektibo talaga ang kanilang tatlong sentro para mapigilan si Nikola Jokic at matalo ang defending champions na Denver Nuggets sa isang 7-game series. Kaya dahil nga dyan mga tropa, mismo si Rajon Rondo na ang nagsabi at nagbigay ng payo sa mismong front office ng Lakers na mas kailangan ng kanilang team ng bagong sentro kaysa sa isang superstar. Yes mga tropa, dapat nga pong gawing prioridad ng kanilang team ang pagkuha ng mga sentro sa kanilang frontcourt gaya ng ginawa ng Minnesota Timberwolves. Sapat na rin naman nga po ang puwersa at lakas ni LeBron James at Anthony Davis para maging competitive ang Lakers. Sadyang dehado lamang sila sa ilalim ng basket at pagdating sa laki ng mga players. Kaya hindi na nga nila kailangan pa ng panibagong superstar since mas kailangan nila ng bagong sentro na aalalay sa kanila. Sa ngayon, meron ng tatlong sentro ang Lakers sa kanilang kasalukuyang lineup na sina Jackson Hayes, Christian Wood at itong si Anthony Davis. Pero itong si Hayes nga mga tropa ay hindi na nga tatanggapin ang kanyang player option dito sa Lakers. Kaya inaasahan na nga napapasok ito sa free agency this coming off-season. Sinabi nga din ni Rondo mga tropa na maganda nga na kumuha na lamang ang Lakers ng another big man sa free agency market at papirmahin si Howard at McGee ng minimum veteran contract para magkaroon sila ng triple tower na ipangtatapat sa mga teams na may malalakas na sentro. Sang-ayon ba kayo dito mga tropa sa mga sinabi ni Rajon Rondo? Pakikomento naman dyan sa ibaba. Samantala, matapos nga po mga tropa na matalo ang Indiana Pacers sa Game 1, inuulan nga ng sari-saring mga pambabatikos ang kanilang buong team, lalo na itong si Tyrese Haliburton na siya ang isa sa mga dahilan ng kanilang pagkatalo, matapos ang kanyang nagawang turnovers sa fourth quarter. Bukod nga po dyan, hindi naman nga nito nagawa ng maayos ang sana game-winning play sa mga huling segundo ng laro. Kaya pinagtatawanan nga po siya ngayon ng mga fans sa social media, lalo pat hindi nga nito kinakaya ang pressure dahil sa kawalan nila ng sapat na experience. Palagi nga itong natataranta sa tuwing hawak nito ang bola, na siyang rason ng pagkakaroon nila ng maraming turnovers. Bukod nga po kay Haliburton, kulang rin naman sa experience ang kanilang coaching staff since hindi man lang gumagawa ang mga ito ng mga adjustment at shot call para sa mga players. Kaya dahil nga sa pagiging inexperience ng kanilang team sa mga crucial game, nasasayang lamang ang kanilang mga kalamangan at nauuwi pa ito sa pagkatalo. Ano ang masasabi nyo dito mga tropa sa ating balitang basketball? Pakikomento naman dyan sa ibaba. Tropa, baka ikaw ang isa sa 10 lucky subscribers ko ang mapili para manalo ng tropang basketball jersey. Gawin lamang ay mag-subscribe at mag-follow sa aking FB page Tropang Basketball. At isend ang screenshot para makasali ka sa pag-giveaways ko mga tropa. Maraming salamat mga tropa. Ingat and peace out.